Hello guys, I'm Morris. Kwento ng isang ina, noong si Lola ay nasa kalakasan o kabataan pa, mayroon siyang isang anak, si Carlos. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Lola Iskaka na ang nag-iisang nagpalaki sa kanyang anak na si Carlos sa pamamagitan ng paglalabandera at paglalako ng sari-saring mga paninda. Iginapang ang kanyang anak kahit mahirap at madalas magkasakit hanggang si Carlos ay makatapos ng pag-aaral at nagkaroon ng matatag na trabaho at nagkaasawa, ngunit si Lola Iska pa din ang nagsilbing katulong, hindi tulad ng isang ina ng mag-asawa hanggang sa magkaanak sila ng isang lalaki at ang nagsilbing yaya ay si Lola Iska at hindi tulad ng isang lola. Dumaan ang panahon at iginupo ang katawan ni Lola Iska ng sakit sa baga. At katandaan, hanggang sa hindi kayang kumilos pa para sa mga gawaing bahay, at madalas maapo, at ubo ng ubo, hanggang pandirihan na si Lola Iska ng kanyang anak, at manugang, at ibinukod na din ang mga gamit sa pagkain, hanggang ilabas na si Lola Iska sa kanilang bahay, at pinatire sa maiit na dampa sa likod bahay na parang alagang hayop na hindi inaasikaso at binibigyan na lang ng pagkain na si Lola din ang nagluluto sa kanyang maliit na lutuang kahoy ang gatong. Lahat ng ginagawa nilang pagtrato sa matanda ay nakikita ng kanilang anak na ngayon ay 5 taong gulang na, at minsan tinanong ng bata ang kanyang ama kung bakit pinatira ang kanyang lola sa maliit na dampa sa likod ng bahay. Ang sagot ng amang si Carlos, dahil ang lola mo ay wala ng silbi at matanda na, at baka pa tayo mahawa sa kanyang sakit anak, kaya huwag na huwag kang pupunta at lalapit sa lola mo ha. Tandaan mo yan, opo papa, kaya, kapag naglalaro ang bata sa labas at napapagawi sa bandang likuran ng bahay nakikita niyang nakatingin ang kanyang mahal na lola sa kanya na nasa dampa, at tinatawag siya nito, ngunit hindi siya lumalapit dahil sa bilin ng kanyang ama, kaya kamakaway na lamang siya sa kanyang lolo Iska, at napapansin niyang umiiyak na lang ang kanyang mahal na lola Iska na nag-aalaga sa kanya noon. Mahirap para kay Lola Iska ang naging kapalaran niya sa kamay ng sarili niyang anak sa kabila ng pasusumikap at sakripisyo niyang buhayin ng may pag-iingat at pagmamahal, at magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mahal na anak na siyang inaasahan na siyang magmamahal at mag-aalaga sa kanya sa panahon ng kanyang katandaan, kaya madalas si Lola Iska na nasa isang sulok ng dampa nakaupo at umiiyak na lamang. Dahil sa labis na hinanakit at pagdaramdam, lumubha ang kanyang karamdaman, at isang umaga nakita na lamang na siya ay wala ng buhay, at malamig na bangkay, hindi man lamang nabanaag ang lungkot sa mukha ng kanyang anak na si Carlos, at waring nabunutan ng tinik sa pagkamatay ng kanyang ina nagmahal sa kanya, at nag-aruga. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng mabilisang libing habang nasa hapagkainan ang mag-asawang Carlos at ang kanilang anak sa kanilang pananghalian, na pag-usapan ng nila na gibain na ang dampa na pinaglagyan nila sa kanilang ina, ngunit narinig ito ng kanilang anak at ito ay hindi pumayag. Mama, Papa, huwag ninyong ipagiba, nagulat ang mag-asawa sa pasigaw na pagtutol ng kanilang anak. Anak, bakit naman ayaw mong ipagiba ang dampa ng iyong Lola Iska? Anak, kasi po mama, papa, kapag pinagiba ninyo ang dampa ni Lola, kapag tumanda na kayo, at mga wala na po kayong silbi, at kayo ay mga nagkasakit na po, doon ko po din kayo papatirahin o ilalagay, katulad ng ginawa po ninyo sa aking mahal na Lola Iska. Sa tinura ng kanilang anak, nagulat silang mag-asawa, at nagkatinginan, at nakadama sila ng takot sa pagdating ng panahon na hinihintay ng kanilang anak, na sila ay tumanda na at mga wala na ding mga silbi, halos sisihin nila ang kanilang mga sarili sa naghihintay na masaklap na sasapitin sa hinaharap sa piling ng kanilang mahal na anak. Don't forget like and share follow.